sa umaga nito ang pag-aaral patungkol sa kanyang buhay. Si Abraham. Okay, si Abraham. At alam nyo, ako po ay tunay na napapagpala sa buhay ng lalaki ito, Bible personality ito, na naahamon ako sa kanyang buhay. At dalangin ko na tayo pong lahat ay makinabang sa buhay niya na ating pag-aaralan. Nawa hindi lang ito maging katuruan, kundi maging katotohanan sa buhay ng bawat isa sa atin. Tayo yung saglit na manalangin at hilingin sa natin sa Panginoon na siya po mismo ang pagdala ng kanyang sa ating mga puso. Dakilang Diyos, maraming salamat sa iyong banal na presensya sa aming kalagitnaan. At patuloy mo namin hinihiling na kumilos ka, mag-usap ka, at tunay na buksan mo ang ating mga pag-unawa, ang ating mga spiritual na pag-unawa o Diyos, upang lubos namin tunay na matanggap, maunawaan ang nais mo nga pong ituro sa atin patungkol sa buhay na ito. Hinihiling mo namin ito upang lalo natin maparangalan kayo sa pamamagitan ng aming mga buhay. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen. Amen. So tayo po ay nagsimula sa pag-aaral ni Abraham sa pamamagitan ng yung label, yung tawag sa kanya sa banal na kasulatan. Tawag mo sa kanya ay Ama ng Pananampalataya, the Father of Faith. Baga siya yung ating pinaka-ninuno. Sa lahat ng mga nananampalataya sa Diyos, sa Panginoong Jesus, siya ang itinuturing nating pinaka-ama. Siya ang ating halimbawa. Ang buhay niya ay nagiging patotoo kung paano sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos ay makikita natin, natututuhan natin ano bang ibig sabihin ng biblical faith. Kasi maraming mga taong nagsasabi na naniniwala naman ako, thank you, may pananampalataya naman ako, pero kumusta? Ano ba yung pananampalatayang tinutukoy ng Biblia at katanggap-tanggap sa Diyos? We better make sure na yung pananampalatayang taglay natin ay yung nais ng Diyos at hinihingi niya mula sa atin. Hindi yung pananampalatayang on our own terms. Yung parang pananampalatayang kanya-kanyang diskarte. Hindi ko. Meron pong inilatag ang Biblia kung paano tayo mananampalataya sa Diyos. At ang model na ito, yung pattern na ito, ang kailangan natin sundin para makatiyak tayo na yung pananampalataya taglay natin kalugod-lugod sa Diyos. Kasi sabi sa Hebrews 11:6, it is impossible to please God without faith. At ang tinutukoy dyan ay biblical faith. It's not natural faith. It's not man-made faith. It's biblical faith. Kaya ito po yung ating inaaral at aaralin sa umaga nito. Nagsimula po tayo by saying na hindi lang siya father of faith, hindi lang siya ama ng pananampalataya. Tinutukoy din siyang, napag-aralan din natin na siya ay isang altar builder. Pag sinabing altar builder, nagtatayo ng dambana para sa Diyos. Okay? Pwede na natin ipakita yung mapa natin. We still have that map. Kasi doon sa inatasan ng Panginoon, babalik-aral lang tayo sa din. Inatasan ng Panginoon si Abraham na lumabas o umalis mula sa Ur, and then from Haran. Yan. So, natalakay natin last time na nung nagbabiyahe na, naglalakbay na si Abraham kasama ang kanyang buong
sambahayan, pamilya. Pagdating nila sa Shechem, they came from Haran, yung sa taas. And then downward, papuntang Shechem. Anong ginawa niya? Mababasa niyo po yan sa Genesis 12. Siya ay nagtayo daw ng altar. Ibig sabihin, meron isang lugar dyan na kung saan siya inuhod at tumawag sa Panginoon. And then, onwards, sa Bethel naman, ganun din. Tuwing sila'y maglalakbay, he made it a point to build an altar for God. And then, onwards sa verse, chapter 13, sa dulong verse, sabi ganon, so Abram moved his tents and went to live near the great trees of Mamre at Hebron, where he built an altar to the Lord. So, from Shechem, Bethel, Hebron, nakikita niyo po ba? O masyadong malabo? Can we enlarge yung portion na yon? Yan. Shechem, Bethel, Hebron. Okay. So, at kung onwards sa Beersheba, sa chapter 21, basahin po nyo yun, ang sinabi naman doon, huminto siya doon at tumawag sa Panginoon. So, itong apat na lugar na ito, diyan nagtayo ng altar si Abraham. So, ang tawag natin sa kanya, altar builder. Or what we are saying is that he was a man of prayer. A man of God. Wherever he went, saan man siya magtungo, bagong lugar na kanyang matutunguhan, hindi pwedeng hindi siya magtayo ng altar para sa Panginoon. Paano natin i-connecta ito sa ating buhay? Sa bawat yugto ng buhay natin, bawat patunguhan natin, paaralan man yan, trabaho man yan, o kahit saan dako tayo dinadala ng Panginoon. Let's make it a point to build an altar for God. Para ano man ang mangyari dun sa lugar na magdadalhan sa atin ng Panginoon, makakatiyak po tayo na hindi tayo nag-iisa, kasama natin ang Diyos, ina-acknowledge natin na He is our constant. Siya yung hindi nagbabago sa ating buhay. But we need to acknowledge Him. At makikita niyo po mga kapatid, ito yung susi kung bakit siya tinawag na man of or father of faith. Dito lang i-emanate. It is the very root. No? Bakit siya nakapagpahayag ng kakaibang uri ng pananampalataya sa Diyos? For now, ang nakalakayin naman natin for today, yung tatlong matitinding pagsubok na dumating sa buhay ni Abraham. Bakit siya tinawag na ama ng pananampalataya? Natural, meron mga naganap sa buhay niya na kung saan kailangan niyang i-practice o pairalin yung pananampalataya. Kaya yung may pinagdadaanan ka ba ngayon kapatid, napakabigat, mahirap, matindi, hindi mo maipaliwanag paano mo malalampasan. God is calling you to operate by faith. Yan mismo yung itinakda ng Diyos kung saan kailangan pairalin mo ang pananampalataya. Hindi mo pairalin yung takot, hindi mo pairalin yung pag-atras o yung pagpaplanong tumalikod sa Diyos. Kung hindi yan ay pinahintulutan ng Diyos. I'd like you to remember that word na. Hindi tayo binibigyan ng problema ng Diyos. Hindi ang Diyos ang nagbibigay ng mga pagsubok sa atin. Pinapahintulutan niya lang yan. Ang Diablo ang nag-iisip, gumagawa, nag-i-engineer ng mga sari-saring paghihirap o pagsubok sa ating mga buhay. Pero nagpapahintulot ang Diyos at kapag pinahintulutan ng Diyos, something good must come out of it. Amen po ba, mga kapatid? Huwag natin isisisi sa Diyos yung mga problema pinagtataanan natin. Pinahintulutan niya lang yan. Hindi siya yung nag-isip para magkasakit ka, para mawalan ka ng trabaho, para masulungan ka. Hindi po ganun yun. Malinaw po ba, mga kapatid? Okay, so sa buhay ni Abraham, tatlong mabibigat na pagsubok ang tumaling. Natalakay ko na last.
Sunday yung una. Inatasan siya ng Panginoon na sa Genesis 12, by the way, ang buhay niya, yung pinaka-key chapters, Genesis 12 to 22. I urge you to read. Hanggang next Sunday pa natin tatalakayin ito. So, mas mainam na habang pinag-aaralan natin, binabasa mo. Para hindi naman po, ano sinasabi ko, Pastor? You know, nasusundan nyo. So, yung unang pagsubok, mabigat, yung sinabihan siya ng Panginoon na ipunin mo lahat ng meron ka. Yung mga na accumulate mo wealth, and then uproot your family, and I will bring you to a land that I will show you. Alam niyo, habang binabasa ko po yun, parang napakalaki yung pananampalataya ang kailangang i-practice o kairalin ni Abraham. Bakit? Sapagkat kung titignan natin sa akin gano'n, all the wealth that you have accumulated, ibig sabihin, established na siya doon. Sa Haran. Okay lang buhay niya. Marami na siyang hayop, marami na siyang mga ari-arian na accumulate. And here was God telling him, rise up and leave your country, bring your everything, your family, your wealth, to a land that I will show you. Alam niyo po ba ibig sabihin doon? Kung tatalagin natin, lilipat ka, lahat ng bagay na meron ka, lahat ng miyembro ng pamilya mo, dadalhin mo, at pupunta kayo sa isang lugar na ituturo mo sa'yo. Walang definite. Hindi yan sinabing pupunta ka siya sa Damascus o sa Tyre. Kasi sabi niya sa lugar na ituturo mo at pagdadalhan ko sa'yo. Mga kapatid, alam mo po ba itong ganitong pananalita ng Panginoon ay very common in our Christian experience. May papagawa ang Panginoon, pero hindi niya ibibigay sa iyo yung complete picture. May sasabihin ng Diyos, pero hindi mo malalaman ang maraming bagay patungkol sa sinasabi niya. Why? Because He wanted us to practice and operate in faith. At hindi rin natin pinangungunahan ng Diyos. Pag may narinig tayo, we walk step by step. Bakit step by step? Kasi nga hindi natin alam yung buong kabuuan eh. Hinahasa at sinasanay tayo ng Panginoon na lumakad sa pananampalataya. Ang sabi, the just shall live by faith. At yung mga nagbabasa na ng Biblia, ang nakakaintindi nito. This is all so foreign and so strange to people who do not read the Bible. Itong mga sinasabi ko na ito, sasabihin ng marami, hindi nagsasabi ng tao. This will all make sense if we are reading the Word of God. And especially if we are studying the life of Abraham. Sa natural, natural na isip ni Abraham, bakit pa ako aalis dito? Ito na yung comfort zone ko. Okay na ako eh. Tapos bigla akong aalis, patungo sa isang lugar na hindi ko tiyak kung nasaan. Parang walang katiyakan. Pero mga kapatid, they know of this. And God is a God of paradoxes, o contradiction. Pag sinabi natin walang katiyakan, dahil ngayon maraming X factors. Pero may katiyakan dahil Diyos ang nagsalita. Hindi ka dapat kabahan sapagkat kapag ang Diyos ang nag-utos at nagsalita, pwede mong itaya ang buhay mo. Dahil may katiyakan. Ibig sabihin na may katiyakan, tiyak na hindi ka papabayaan ng Diyos. Tiyak na ang wakas ng plano ng Diyos sa iyo ay maganda.
Maaaring hindi maraming the surrounding factors or details are uncertain, pero may katiyakan sa Diyos. Sabihin mo nga, may katiyakan sa Diyos. May katiyakan sa Diyos. Hindi tayo dapat mag-alinlangan sa Kanya. So, nakita natin kung paano ginabayan ng Panginoon si Abraham. From Haran to Shechem, to Bethel, to Hebron, and onwards to Beersheba. At ito mga kapatid, ang nais kong bigyan ng diin, bakit ito mahirap? Kala natin ang dali-dali lang. Aalis ka, pupunta ka doon sa isang lugar, hindi tiyak. Pero pag in-analyze mo, ang hirap kaya mo? Kung ikaw yun, kung ikaw yung nasa sapatos o sa kalagayan ni Abraham, maganda namang isip ka, baka 10 beses pa na o maraming beses na susunod ba ako? Iiwan ko ba lahat? Pupunta ba ako sa isang lugar na hindi ko alam kung saan? Grabe mag-utos sa Panginoon. Hindi mo alam kung saan ka pupunta. Pero kung tayo ay handang magpagabay at may katiyakan sa ating puso, sa dami na naranasan natin sa Panginoon. And yung current na utos, maaaring uncertain, pero marami ng mga naganap na nagbibigay sa atin ng kumpiyansa na alam ng Diyos ang ginagawa niya. I can never question God. And by the way, hindi po kumpleto ang pananampalataya kung walang pagsunod. Pwede sabihin natin na nananampalataya ako, I agree, may mental assent. Pero kulang yung sinasabi mong pananampalataya if you do not step in faith. Faith plus obedience. Hear and obey. That completes the process. Kasi kung nakinig ka lang, hindi ka naman sumunod, it's as bad as not hearing and not obeying. Parang wala kang narinig. So wala kang sinunod. Ang nakakalungkot, nakinig ka naman, may narinig kang sinabi ng Diyos, pero hindi ka nagkaroon ng lakas ng loob na sumunod. Kaya, bakit wala? Yung pananampalataya. Anong sabi ni Santiago? Faith without works is dead. Ang pananampalataya walang gawa, patay. Maraming nagsasabi, naniwala naman ako eh. Nananampalataya naman ako eh. Pero pag pinagmasdan mo yung buhay, malaking question mark. Kaya mga kapatid, kailangan pong maging klaro ito sa atin. Yung pananampalataya kung nais natin mabutuhan at maipamuhay ay tulad ng pananampalataya ni Abraham. Sa gitna ng kawalang katiyakan, sumunod siya sa Panginoon nang walang pag-aalinlangan sa pagkakilala niya ang Diyos. Ito po nga po ang hamon sa ating lahat. Kilalanin natin ang Diyos. At nagpapakilala ang Diyos sa iba't ibang uri o iba't ibang mga karanasan na pinagdadaanan natin. Marami yan, sari-sari. Mabibigat na pagsubok, lalo na sa mga mabibigat na pagsubok. Yan yung very critical, very powerful way by which God would introduce Himself to you. So, isa ito sa matinding pagsubok kay Abraham. At ang sumunod, yung pangalawang test sa buhay ni Abraham. Ano yun? If you remember sa Genesis 12, pwede na natin ipakita yun. Genesis 12, 1-4. Yun. Sabi, sinabi ni Yahweh kay Abraham, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, pumunta sa bayan, ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak. Tandaan mo niyo yung salita ng Diyos, ha? Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo. Gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan
at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Alam niyo po, nung pinangakuan siya ng Panginoong Diyos, ng ating Ama, na mararamihin ang kanyang anak. Hindi, balik po tayo, hindi pa po natin iiwan. Na mararamihin daw ang anak. Kumusta naman? Ilang taon na si Abraham yan? Sa verse 4 sinabi, 75 taon na siya. 75 years old. So paano siguro parang napakalaking palaisipan kay Abraham. Ano bang nangyari yun? Pararamihin ang aking mga anak at ako. Gagawin ko silang isang malaking bansa. Actually, sa chapter 15, sinabi po doon, kasi tumingala ka at makikita mo, bilangin mo ang mga bituin sa langit. Ganon magiging kasing dami ang magiging anak mo. I mean, kung ikaw si Abraham, how could that be? How could that happen? I'm so advanced in age. Sobrang, at yung asawa ko ay hindi na rin bata. At alam niyo, ito ba, pinalala ka ng Diyos. Paano pinalala ng Diyos? Pinalala ng Diyos. Bago tinupad ng Panginoong Diyos, yung kanyang natupad yung kanyang pangako kay Abraham, lumipas ang ilang taon? Ilan po? 20? Another guess? 25. So, from 75 years old, na-receive niya yung promise at age 75. Pero kailan nagbuntis si Sarah, yung kanyang asawa? Nung siya ay 99. At nung nanganak, 100 years old na siya. So, ilang taon siya nag-antay? Ilang taon na ang nag-antay? 25 taon. May isipin natin, may mga panalangin tayong matagalan na tayo Ang tagal naman sumagot ng Panginoon, hindi na siguro mangyayari. Gugula-gula din tayo mga So 25 years before God's promise was fulfilled. 25 taon, mga kapatid. Ano ibig sabihin? Pag nananalangin tayo, hindi lamang po dapat may pagsunod, dapat may pag-aantay. Yan po yung dalawang requirements para yung pananampalataya natin magkaroon ng bunga. Dapat may pagsunod, pangalawa may paghihintay. Kasi hindi naman po ginangako ang Diyos, bukas na bukas din, ayan na. Meron naman gano'n. Nangusap ang Panginoon, tapos andyan na agad. Nangyari ba sa inyo? Na immediate yung fulfillment. There are times that happens. Ako po ay pinanakuan ng Diyos na magkakaroon kami ng pangatlong anak. So immediately, ano din pong ginawa ko as an act of faith, namili ako ng maternity dresses. As an act of faith, kasi I know beyond the shadow of a doubt that God has spoken. Pero alam niyo, kung kailan ako nagbuntis kay Joy, after 3 years. So, medyo naluma na yung maternity dress. Kasi nga, hindi natin alam basta importante na umuusap ang Panginoon. Kung kailan mangyayari, wala tayong alam. Ine-exercise ng Panginoon yung faith muscles natin. At yung pagiging mainipid natin, ina-address ng Panginoon. Di po ba? Sino hindi mainipid dito? Sino ang mainipid? Pansin nyo ba? Lahat ng bagay dito sa mundo, nag-aantay tayo. Nag-aantay ka ng sasakyan mo, nakapila. Nakapila sa jeep, nakapila sa bus. Nag-aantay sa bangko. Minsan, pati sa kakainan. Hindi ka pa pwedeng pumasok. Nag-aantay ka dun sa marami pang naka-reserve.
nag-aantay ng sweldo, ng ayuda. Ano din po ba lahat ng pag-aantay natin? Pinapahintulutan ng Panginoon dahil na nalilibig tayo. We are very impatient. Kaya pinag-aantay tayo ng Panginoon. I would just imagine, kung siguro si Abraham din, tao rin tulad natin, maraming beses siya nag-isip, hindi natin pa kaya yung sinabi ng Panginoon. Until lumipas ang 24 years, nagbuntis si Sarah. Alam niyo po ba ang ginagawa ng Panginoon? Tiniyak ng Panginoon sa kaso nito na napaka-imposible ng mga anak ni Sarah. Kasi kung ang edad, 75, dinagdagan mo pa ng 24, ano ibig sabihin? 99 na si Sarah. Halos siguro magkapareho ng edad. O, lagyan na natin mas bata. Baka 90 na. Pero that's past childbearing age. Hindi na nagpe-menopause na. So, hindi na nag-ovulate. Ano ibig sabihin? Imposible na magkaanak. Alam niyo po ba kung bakit ganyan ang ginawa ng Panginoon? Pinapatunayan ng Panginoon na siya ang Diyos ng mga imposibleng bagay. Hallelujah to God! God is the God of all impossibilities. Kasi kung madali, pwede nang gawin ng tao yan. Kayang-kaya ng tao gawin. Pero pag imposible, alam mong Diyos ang may gawa. God made sure that the son of promise, the child of promise, would come not by human intervention or human work. It was God-given. Galing sa Diyos. Plinano ng Diyos, ginawa ng Diyos, binalak ng Diyos, at isinakatuparan ng Diyos. At yan mga kapatid, yung pangalawang requirement na sinasabi ko. Hindi po madali maging mag-practice ng pananampalataya. Kailangan mong sumunod kahit mahirap. Madaling sumunod pag pabor sa'yo. Diba? Pumunta ka doon, bakit? May ayuda yun. Pagpapala ng Diyos. So easy to obey. Pero kapag ang nire-require ng Panginoon, at the outset, parang mapapawasan ka, mapapahiya ka, parang meron hindi magandang mangyayari sa'yo. Pero susunod ka pa rin dahil nangusap siya. That's biblical faith and obedience. Obedience is very important. And secondly, importante, pag-aantay, waiting, patience, obedience, and patience. Ang sabi sa Hebrews, sa book of Hebrews, faith with patience will make you receive the promise. Kapag ang pananampalataya, sinamahan ng pag-aantay, matatanggap mo ang pangako ng Diyos sa kapatid. Pero kung nanampalataya ka, tapos nainip ka, tumalikod ka, nung akma na ibibigay ng Diyos, wala na. Na-fulfill mo. Yung pagpapahalang dapat mong tanggapin. Yung pangakong dapat matupad sa iyong buhay. Hindi mangyayari kapag hindi natin sinamahan ng pagsunod at paghihintay ang pananampalataya. Meron tayo sa Panginoon. Importante mo yan, mga kapatid. Okay? So that's the second. Mabigat na pagsubok yan. Kasi araw-araw nakikita ni Abraham sa salamin yung itsura niya. Hindi siya bumabata, tumatanda siya. Paano magkakaroon ng katuparan ng pangako ng Diyos? But when God promises, He fulfills. Pag nangako ang Diyos, tutuparin niya. Magkamatayan na, sabi niya doon. Ano man ang mangyari, it shall happen. It will happen. Amen? So, kailangan meron tayo mga pangako ng Diyos sa ating mga buhay. Alam niyo po, yung beses ko na nabanggit ito, pero I'd like to believe again and again
Bago po namin itatag yung aming publishing house, humingi ako ng word from the Lord. And He graciously gave me Nahum 1:15. And sabi doon, kasi alam ko, galing sa Diyos yun, kasi binigay ko. Sabi niya, "Behold on the mountains the feet of him that publishes good tidings." So yung good tidings and glad tidings were used interchangeably with several scriptures. So, pigit mata, we formed glad tidings. Naging madali ba? Hindi po. Sobrang hirap. Naroong mabaha kami. Alam niyo po ba nabaha yung mga libro namin 2 beses? Yung una, 3 milyon. More than. Yung pangalawa, 2.3 million. Recently na. Noong 2020. Yung Typhoon Ulysses. Kasabay ng pandemic. So, nabaha, pandemic, K-12, na-obsolete yung libro namin. Every time tinatanong ako ang Panginoon, sasara na po ba kami, Panginoon? Lalo na nung pandemic, na nag-drop by 73% yung sales namin. Parang, hindi ko ma-imagine. Kaya, every time I look back, parang hairline lang na nakatawid kami sa pandemic. Whereas so many well-funded, well-oiled companies closed down. Ang daming mga kumpanya nagsara na may kakayanan, na well-oiled, kumbaga. Pero kami, by God's grace, andito pa. Alam niyo po ba ang pinaghawakan ko? Nahum 1:15 lang. Hindi po ako tumingin sa nakikita ng mata ko. At biyaya din po ng Diyos yun. Importante na may pinaghahawakan tayong salita ng Diyos. Ito yung pinag-aralan natin foundation, remember? Yung foundation na you have to hear God's word even if the storms come, titindig ka dahil may narinig ka. At pinatutunayan ng Panginoon ng kapatid na napakahalaga ng kanyang mga salita. What is the definition of faith in the Bible? Hebrews 11:1. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ang pananampalataya ay ang katibayan o substance ng mga bagay na yung inaasahan. Inaasahan mo pala. Ebidensya ng mga bagay na hindi mo pa nakikita. Hindi mo pa nakikita, pero parang andyan na. Di ba yung example natin, kung remember nyo yung in the discussion of foundation, si Pastor Ben, si Brother Ben, yung author ng foundation series. Sabi niya dun sa anak niya, "Dali, mamayang hapon, pag-uwi ko, kakain tayo ng ice cream dyan sa kanto." Ang sabi ng anak niya, "Yay! Kakain kami ng ice cream ng tatay ko." So, sa bata, wala pa yung ice cream, nai-imagine na niya, meron na siyang vision. Kasi bakit? Nagsalita yung tatay niya hindi naman ulaan o sinungaling yung tatay niya. Kaya kahit wala pa, hindi pa dumarating yung tatay, alam niya mamayang hapon kakain siya ng ice cream. She had the word of God, the word of his father, and she already sees the ice cream kahit mamayang hapon pa. Alam niyo mga kapatid, ang isang bagay tungkol sa ating Diyos na kailangan mong banggitin. Walang hindi kayang gawin ang Diyos. God is able to do all things. There is nothing that God cannot do except maliban sa magsinungaling. Mga kapatid, hindi pwedeng magsinungaling ang Diyos. Kung alam mo in your heart na kinausap ka ng Diyos at hindi siya sinungaling, ang hawakan mo kahit hindi mo pa nakikita. Ang hawakan mo kahit inaasam-asam mo ka na. Parang andyan na. Dahil Diyos ang nangako na hindi marunong magsinungaling. Tuwingin ng Diyos. So, nung nangako ang Panginoon, punta na po tayo sa pangatlong pagsubok. So, yung una, pinaalis siya dun sa lupang istabilisado na siya. Yung pangalawa, pinangakuan siya ng isang anak na magiging kasing dami ng
bituin sa langit. Oh, by the way, alam niyo kanina habang minimeditate ko po ito, iyak ako na iyak. Tanong niyo, ba't ako naiyak? Alam niyo kung bakit ako naiyak? At sana maiyak din kayo, mga kapatid. Nakasama tayo din sa mga anak ni Abraham na kasi dami ng bituin sa langit. Hallelujah! Nung panahon na yun, na pinapangakuan pa lang si Abraham, sabi ko sa Panginoon, Panginoon, nakikita mo na ako. Kasama na ako doon. Dinagdag mo na ako doon. Dahil nananampalataya ako sa Isn't God good, mga kapatid ka, na kahit ganito tayo, lagi natin kasalanan, lagi natin magkukulan sa Diyos. Pero pinili tayo. At ibinilang niya tayo dun sa hindi tayo galing sa lahi ng Hudyo o ng Israel. Pero tayo ay namalintil na nanampalataya sa Diyos. Kaya yung sinasabi ng Panginoon kay Abraham na magiging kasing dami ng hindi lang bituin sa langit, mga buhangin sa dalampasigan. Mabibilang mo ba yung buhangin? Siyempre hindi. Mabibilang ba natin ang bituin? Siyempre hindi. Ang bilang ng mga Hudyo, nabibilang nila yung population nila, hindi ko lang na-research. Pero bakit countless? Kasi kasama yung mga mananampalataya tulad mo at tulad ko. Way back that time, we have already been part of God's plan. And we should be all inangat po tayo mamangha. So, kabutihan ng Diyos dahil ibinilang niya tayo dun sa mga anak ni Abraham na nananampalataya sa Kanya. Amen? Purihin ang ating Panginoon Diyos. At mga kapatid, pangatlo, ito yung pinakamatinding pagsubok kay Abraham. So, pinangalanan na, actually bago pa ibanganan, binigyan na ng pangalan yung anak ni Abraham. Ang pangalan ay Isaac. At tuwan-tuwa si Abraham kasi sabi niya ito talaga ang Diyos kapag nangako, tinutupad niya. So, lumalaki na si Isaac, nakikita na niya yung magiging daan upang matupad ang pangako ng Diyos sa kanya. So, bakit isang araw, nung medyo malaki-laki na, siguro sabi ng mga 10, 12 years old na si Isaac, nangusap ang Panginoon sa kay Abraham. At ito po yung nais kong basahin natin sa Genesis 22. Genesis 20. Babasahin natin ito kasi maganda po ito mga talata. Pagkalipas ng ilang panahon, basahin ko natin sa isa. Sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos, Abraham. Narito po ako, tulong naman niya. Sinabi sa kanya, isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac. At magpunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihatid mo siya sa akin. Kinabukasan, maagang bumangon si Abraham at nagsimak ng kahoy na gagamitin panggato sa handog na susunugin. Inihanda niya ang asno at umalis kasama si Isaac. At ang dalawang aliling lalaki papunta sa lugar, sinabi ng Diyos sa kanya. Nang ikatlong araw ng paglalakbay, natalang na nila ang dakong kanilang pupuntahan. Kaya sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, bantayan ninyo rito ang asno at kanila lamang ng bata, aakyat sa bundok. Sasamba kami sa dako roon at babalikan namin kayo. Ipinapasa ni Abraham kay Isaac ang kahoy ng panggato. Nadala naman niya ang apoy at patalim at magkasama silang lumakad. Tinawag ni Isaac ang pansin ng ama, Ama, ano yun anak? Tugon ni Abraham. Meron na tayong apoy at panggato.
Ngunit nasaan ang tupang ihahandog ng tatlong isa? Sumagot si Abraham, "Anak, ang Diyos ang magbibigay niya." Kaya nagpatuloy sila sa paglakad. Pagsapit nila sa lugar, itinuro ng Diyos. Gumawa ng altar si Abraham. Ayan, gumawa na naman siya ng altar. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihiga si Isaac matapos ng gising. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ni Yahweh at mula sa langit ay sinabi, "Abraham, Abraham," double calling yan. "Narito po ako," sagot ni Abraham. Sinabi ng anghel, "Huwag mong patayin ang bata, huwag mo siyang saktan. Natitiyak ko ngayong handa kang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa mong anak." Huwag mo muna tatanggalin yan. Alam niyo po, itong mga talatang ating binasa, sobrang revealing, mga kapatid. Sabi gano'n, nangusap ang Panginoon kay Abraham na ihahandog niya si Isaac bilang isang buhay na handog, na kailangan niyang patayin tulad ng isang tubang iniaalay sa Diyos. Alam niyo, mayroong aklat na isulat patungkol dito. Ang title ng book, Death of a Vision. Ang pagkamatay ng pangitain. Kumbaga, si Isaac ang magiging daan, magbibigay daan upang matupad yung vision o pangitain na binigay ng Diyos sa kanya. Pero yun mismo nagbibigay katuparan, hiningi ng Diyos. At nung hiningi niya, sinabi niya, "Ihahandog mo sa akin si Isaac." Isa lang po ang ibig sabihin, no? Na tulad ng isang tupa, papatayin niya yung sarili niyang anak. Kaya kami na siyang patayin. At tandaan niyang saksakin si Isaac bilang pagsunod sa salita ng Diyos. Alam niyo po, ang sabi dyan sa naunang mga talata, can we go back to the earlier verses? Ang sabi dyan, kinabukasan, verse 3, maagang bumangon si Abraham. Ang ibig sabihin, kinausap siya ng Diyos, maaaring gabi. Kinabukasan, ay naghanda na siya upang sumunod sa Diyos. Palagay ko, yun ang longest night ni Abraham. He was agonizing. He was thinking through God's command. Siguro, nagdadalawang isip siya, gagawin ko ba yun, Panginoon? Bakit naman gano'n? Nag-question din siya, bakit gano'n? Si Isaac na ipinangako mo, a child of promise, na siya magiging daan upang pinangako mong napakalaking bansa o bayan, ay hinihingi mo, matutupad yung pangako mo. Maraming back and forth. Maraming magdamag na umiiyak si Abraham, magdamag na nagdadalamhati. Pero nanaig yung tiwala, yung sampalataya niya sa Diyos. It was a whole night of agony. At nung siya ay nag-set forth, pumunta na dun sa again. Dun daw sa lugar na ituturo pa lang. Second time na yan. Tuturo pa lang. So, tumunod lang kung saan i-direct siya ng Panginoon. And then, ang sabi niyan, silang dalawang mag-ama na lamang ang bumalik sa mundo. At nagtanong si Isaac, "Ama, bakit meron po tayong apoy at mga kahoy, pero nasaan yung handog?" Anong sagot ni Abraham? "The Lord will provide." Ibibigay ng Diyos. At ibinigay niya, siguro in his mind, ibinigay ka na, ikaw ang ihahandog. Pero nung akma na niyang sasaksakin si Isaac, tulad ng isang tupang handog, inawat siya ng Panginoon. At anong sinabi sa kanya? Sa pamamagitan ng isang anghel, nangusap ang Ama, ang Diyos, kay Abraham, "Huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Natitiyak ko na ngayon, alam ko na handa kang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo ipinagkait sa Diyos ang kaisa-isa mong anak."
Alam mo, nakakagulat yung sinabi ng Panginoon na alam ko na ngayon na hindi nahanda kang sumunod at hindi mo ipagkakait sa Diyos ang kaisa-isang oras. Anong ibig sabihin ito? Ibig sabihin, noon pa lang nalaman ng Diyos na nasusunod siya, natatalima siya sa pinuputos ng Diyos. Alam niyo po, naniniwala ko, hindi yun ang ibig sabihin ng Diyos. Alam na niya yan bago pa mangyari. Pero si Abraham, alam ba niya yan? Hindi. I believe it was an experience that God gave Abraham to prove His heart before Him. God knows ahead of time. Nasusunod siya. Pero sa Abraham, hindi ko niya alam eh. Nagdadalawang isip siya eh. Urong-sulong siya eh. And for very good reason. Maski ako yun, hindi ko alam kung magagawa. Pag ni-require si Joy, kaya lang si Joy tatlo eh. Diba ito ka isa-isa eh. Sino ba dito isa lang ang anak? Isa lang. Isa lang. Si Jessica. Nag-iisa lang. Hihiling pa ng Diyos sa'yo. At ipapapatay sa'yo. Parang, it doesn't make sense. Alam niyo po ba, may mga sitwasyon na parang yung sinasabi ng Diyos doesn't add up. Parang ano ba ito? Parang walang sense. Parang God doesn't make sense. Pinangako, tapos yung mismong tutupad ng pangako, kukunin. Ano yun? Pero merong nais patunayan ng Diyos. Merong nais ipakita ang Diyos. Kay Abraham. Ang Diyos, alam na niya yun eh. Si Abraham, hindi niya alam until that point kung gaano niya pinagtitiwalaan ang Diyos. Kung gaano niya kakilala ang Diyos. At kung gaano niya minamahal ang Diyos nang higit kay Isaac. Purihin ang Diyos. Minsan, mas mahal pa natin ang pamilya natin, yung negosyo natin. Na kung minsan, pag nawala yan, ayoko na sa Diyos. Tatalimuran ko na ang Panginoon, hindi siya totoo. Bakit nagkakaganon? Dahil mas minamahal natin yung mga bagay na nawawala. Isang matinding pagsubok yan, kapatid. Mas minamahal mo ba ang buhay mo? Mas minamahal mo ba yung pamilya mo? Kailangan ng kapatid, mahalin mo ang Diyos ng higit sa lahat para kahit anong dumating na pagsubok, hindi ka matitingan. Hindi ka matitingan. Kapag nasa ibabaw ang Diyos ng lahat ng bagay na tinatangkilik mo, na minamahal mo, kasi at a certain point in our lives, maungga lahat yan. Masishake lahat yan. At kapag mas minahal mo yung asawa mo, mas minahal mo yung anak mo, mas minahal mo yung pera mo, mas minahal mo yung kung anong meron ka na galing din sa Diyos, pwede mong talikuran ang Diyos kapag naugayan. At purihin ang Diyos, mga kapatid, tinatanong ko, bakit naisulat ang kwento ni Abraham? Para meron tayong babalikan pag dumadaan tayo sa pagsubok, mga kapatid. Para meron tayong ehemplo. Kung nalampasan ni Abraham, ang nag-provide ang Lord. Ang sabi ng Panginoon, talagang test lang eh. Pagsubok talaga. Inawat niya si Abraham, sabi niya, don't do it. And then, may lumabas na baboy daw. At yun yung, instead na si Isaac, yung hayop na ipinrovide ng Lord ang naialay sa Panginoon. Kaya noon lumabas yung pangalan ng Diyos, yung tawag sa Diyos na Jehovah Jireh. The Lord will provide. Because He provided the offering. He just tested Abraham if he would love God more than Isaac. If he would choose God over Isaac. And he did. Kaya mga kapatid, purihin ng Diyos sa buhay ni Abraham. Purihin ng Diyos na may Abraham na nabuhay ng ahead of us
follow His footsteps. Because we are children of God and we are all children of Abraham. Amen? And the key to that is be an altar builder. Ano ang susi? Lagi po natin idambana ang Diyos sa ating buhay. Maging mapanalangin po tayo. Dahil pag nananalangin tayo, kakausapin tayo ng Diyos. Hindi pwede hindi. Mangungusap siya sa napakaraming issues ng buhay natin. Maliit, malaki, matinding, mahirap, magaan. In everything, we will hear God's voice. And He will direct our path. Amen? Hallelujah! Tayo po lahat ay tumayo. Purihin natin ang Panginoong Diyos. Purihin natin ang Diyos na ibinigay ang kanyang bugtong na anak ni si Jesus. Tulad ni Abraham, ang Diyos natin inialay ang kanyang anak. Subalit, hindi tulad ni Abraham na si Isaac na iligtas ang kanyang bugtong na anak, tinatay. Pinahintulutan ng Diyos na mapatay sapagkat minamahal tayo ng Diyos. Iniibig tayo ng Panginoon para sa ating kaligtasan, para sa ating nakakakilala sa Panginoon bilang Panginoon na tagapagligtas. Mas pinili ng Diyos na magdusa at mamatay ang kanyang anak. Subalit purihin ng Diyos dahil siya ang Diyos ng buhay at muling pagkabuhay, nabuhay na muli ang Panginoong Jesus.